Pakinggan ko yung mga training, nako, lahat pala napapag-aralan. Kahit yung pagiging makapal na mukha, pagsasalita sa harap, lahat napapag-aralan. Brad, may nakilala nga ako dun eh, mahiyain. Sobrang mahiyain. Nung tinanong ko, paano mo ginawa? Nag-imbita lang daw. Sinong inimbita niya? Sabi ko, sino inimbita mo? Lahat ng kaibigan ko mahiyain. So mahiyain siya, ang dami niyang kaibigan mahiyain. Networking pa rin kahit mahiyain. Oh. Nakakahiya. Ako, ganyan din ako dati. Nakakahiya kasi limited pa yung knowledge. Pero pagka alam mo, umattend ka ng mga trainings ito, nakita mo yung full picture, gugulat ka. Mawawala yung hiya. Tsaka bakit ka mahihiya? Moral, legal, ethical ang ginagawa natin. Okay? Pyramiding, nasagot ko na kanina yan. Sabi mo sa kanya, bro, tinuturo na to sa Houston, Texas 50 years ago. Tinuturo sa Asian Institute of Management, tinuturo sa Ateneo de Manila, etc. Di magaling magsalita. Again, lahat napapag-aralan. Tsaka dito, hindi kailangan ikaw magsalita. Bawal nga eh. Kasi pag ikaw nagsalita, walang maniniwala. Magkana ka lang, kami magsasalita para sa'yo. Ganito yon. You do the invitation, we do the presentation. Ay, mga una-unahan lang yan. Ako, ganyan din yung akala ko before. Pero alam mo, may nakilala ako doon. Ka-join niya lang 1 year ago. Ngayon, part na ng Millionaire Circle. Kung una-unahan lang to, dapat ang mga yumaman, yung mga nag-join lang 11 years ago. Wala akong pera. Okay lang yung walang pera. Basta may lakas ng loob. Ang problema sa lahat, kung wala ng pera, wala pang lakas ng loob. Mahiyain ako. Makakapaling ko. Ganun lang kadali. Hindi yan magtatagal. Bro, 11 years na ang King Global. Patagal ng patagal. Kasi padami ng padami yung mga bansang nabubuksan ka. Ayaw ng asawa ko, hiwalayan mo. Okay, kausapin natin. Ang hirap niyan. Lahat ng may bagay sa mundo, lahat ng may value sa mundo, hihirapan. Mahirap to, pero okay lang. Wala namang iba makikinabang kundi ikaw din. Tsaka, masarap yun. Team naman tayo eh. Tutulungan kita kung paano. Kung wala ka pang proof, lagi mo sasabihin yung upline mo. Lagi nyo i-build up yung upline mo. Ako bro, totoo yan. Mahirap, pero yung upline ko, ipapakilala ko sa'yo. Ako, big time na yun. Ang bait nun. Pero pag nakilala mo yun, kala mo, ang tagal mo na siyang kilala kasi para kayong matagal ng magkaibigan kasi hindi namimili ng taong kakausapin. Huwag ka mag-alala pag naging interesado ka, papakilala kita first hand, dun sa upline ko, aalagaan tayo. Siya ang tutulong sa atin. Grabe yun. So, dapat magaling kayo mag-build up ng upline mo. Set your goals. Diba? Dapat specific. Gusto ko yumaman, hindi goal yan. Kasi, hindi siya specific. Measurable, dapat nasusukat. May amount ng income na gusto kayo. Gusto nyo ma-promote. Anong level? Anong promotion? Attainable. At saka makatotohanan dapat. Hindi naman pwedeng gusto ko maging milyonaryo bukas. It should be attainable and realistic. Do not set goals too high na hindi mo halos maabot kasi masyado mataas. And too low na hindi na kailangan i-set kasi makukuha mo naman in the first place. And of course, may deadline. You cannot say, I want to become a global ambassador one day. Huwag mo sasabihin, I want to become a global ambassador someday. Someday, yayaman ako. Someday, Hindi po mangyayari ang someday. It's not even in the calendar. Monday to Sunday lang, walang Sunday. Are you with me? Yes! The reality in network marketing. Tatapos na po ako. Ang reality, ito. Sa buhay, actually, hindi lang sa network. Pag nagsimula ka, friends, no? Mas maganda to pag dinodrawing. Okay? Pag nagsimula ka sa business, kasi may inverted pyramid. Okay? Ganito yan. Ito. Okay? Pag nagsisimula kayo sa business, tatandaan nyo lagi itong triangle na ito. Itong dalawa. Okay? Ito yung income. Ito yung, ayun, parang time and effort. Okay? Sa una, pag nagsisimula ka, sobrang hataw. Dahil mong ginagawa. Attend ka ng attend. Recruit ka ng recruit. Halos walang nangyayari. Kinakain nito pati time mo sa family. Ang malupit, ang kapalit, by income, ang liit.
Ang laki ng time and effort, ang liit ng income. Pero the reality is this, ituloy-tuloy mo lang kasi pag ikaw nadadagdagan ng bilog-bilog, dumadami yung network mo eh. In other words, you are able to duplicate yourself, you are able to multiply yourself, nagkakaroon ka na ng leverage. Ano nangyayari? Yung effort mo, kahit na pareho lang, pero dahil marami nang gumagalaw sa ilalim mo, technically, yung effort mo namumultiply, kaya dumadali. And then, yung income mo, hindi pa masyadong significant. But guess what? Habang tumatagal, hataw ka ng hataw, pag lumalaki na yung network mo, palaki ng palaki ng palaki yung income mo. Darating ang panahon, kahit maliit na lang yung time and effort na ibinibigay mo, ang income mo sa yung global, palaki ng palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Ito yung reality. Maliit sa una, tapos pagod na pagod. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang income, paliit ng paliit ng paliit ng paliit ng ginagawa mo. Until sa time, kahit magpahinga ka na, kumikita ka pa. Kahit matulog ka maghapon, kumikita ka pa. Kahit di ka na magising, kumikita ka. Tama ba yun? Yan yung katotohanan ng negosyo. So dapat, tanggapin mo yung reality na yan. Ayan o, di ba? Yun yung explanation. Habang lumalaki, palaki din ang palaking income. Network marketing is simple but not easy. Totoo yan. Simple lang pero hindi siya madali. Ang networking ay parang pagbibisikleta. Masarap magbisikleta pag marunong ka magbisikleta. Masarap maglangoy pag marunong ka maglangoy. Masarap mag-drive pag marunong ka mag-drive. Pero nakakainis maglangoy pag di ka marunong mag-drive. Diba? Nakakainis mag-bike pag di ka marunong mag-bike. Nakakainis mag-drive pag di ka marunong. Pareho ng networking. Mahirap siya pag di marunong. Pero masarap siya pag alam mo. When you are starting in the business, it seems that you are underpaid. Pag nagsisimula ka, totoo yan. 1 year, 2 years, parang wala nangyayari. Akala mo. Pero hindi mo alam na develop na yung tamang character sa work. Kaya habang tumatagal kayo, mas lalo dapat kayo magstay. Kasi habang tumatagal ka, mas malaki na yung chance na may mangyayari sa'yo. The mistake of many people is quitting too soon, not knowing that they improve their skills with time. In other words, marami mga tao, hindi nila alam na habang tumatagal ka, mas maganda. Pag tumatagal ka, na walang nangyayari, mas lalo mong ituloy kasi malapit nang may mangyari. Hindi ka tulad ng iba na, alam mo yon, dahil matagal nang walang nangyayari, lalo nagkukwit. Hindi nila alam, pag tinuloy lang nila, mas malaki na yung chance na magiging successful sila kasi iba na yung character nila. May patience na, na-develop na yung discipline, meron ng determination, meron ng persistence. So, mas malaki na yung probability and chance to become successful if you will just continue the business. And so, it seems that you are underpaid for all the time and effort that you put in. But guess what? Never ever quit. Because the day will come when you surely feel that you will be overpaid. So, sa una, para kang underpaid. Why? Underpaid kasi nasa building process ka. Tanim. Nandun ka sa sowing process. Pero magiging overpaid ka kasi nandun ka na sa reaping process. Umaani ka na. Ganun naman sa una, di ba? Tanim muna. Kaya sa buhay, alam mo kung nasang stage ka dapat. Kasi mahirap yung tinatawag na over-expectation. Ang hirap nung alam mong ikaw, nasa pagtatanim, tapos ang expectation mo, ani. Hindi ganun. Pag nasa pagtatanim ka, tanim. Sakripisyo. Commitment. Consistency. Yun muna. Pag-ani, alam mo na yan. 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Sir, strong leg lang ang lumalaki. Okay lang yun. Aanihin mo yun. Kabangga na lang ang hinihintay. Magpasalamat ka dyan. Alam mo kung bakit? Buti ka nga, may babanggaan na. Yung iba nga, wala pa. Tama. Yung iba nga, nag-i-struggle pa rin hanggang ngayon ng left and right. Kaya, just continue doing the business. Do not ever quit. Darating yung para sa'yo, huwag kang mag-aalala. You just need to be positive. Yung baguhin mo yung perspective mo sa buhay. Kasi, ang totoo niyan, ikaw din ang may dahilan sa kinalalagyan mo ngayon kasi inisip mo dati yan, inimagine mo dati yan. Kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, nasa consciousness mo yan dati pa. That's why if you don't have money, guess what?
several years ago or even months ago, it was embedded in your consciousness because you've entertained it. Because poverty is a result of consciousness. Success is at the same time result of consciousness. Kaya lagi ko sinasabi sa training ko, if you just change your mindset, change your consciousness, magbabago yung takbo ng buhay. So baguhin niyo yung perspective niyo, baguhin niyo yung tingin niyo sa network niyo. Maging masaya kayo. Just enjoy every day. Enjoy niyo yung pag-i-aim global, magre-reklamo. Huwag yung pagising niyo sa umaga, sasabihin, ano naman kaya kamalasan ang mangyayari sa akin? Or yung iba, sasabihin, magre-recruit na naman. Yung mabigat sa loob nila. How do you expect to become successful kung ang bigat ng loob mo sa pag-i-aim global? You should, tawag doon, open yourself. Whether good or bad, i-open mo lang yung sarili. Tanggapin mo lang. Na-injure ka, tanggapin mo na. Sa buhay, marunong ka dapat tumanggapin. Di ka pa kumikita, tanggapin mo lang. Sasabihin mo lang sa sarili mo, okay lang, di pa ako kumikita, kahit maliit pa lang. Hindi ganito lagi. Temporary lang. This is temporary. Ha? Di ka pa kumikita, temporary lang. Huwag ka magaling. Kaya tuloy-tuloy lang. And so, before I even end, ladies and gentlemen, with God and with Alliance in Motion Global, everything is possible. Thank you very much. More power to you. God bless you all.